Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Facto, shoutout kay Renante Baliad. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Obviously, walang problema. Malinaw din ang paliwanag ng babae, at malinaw ang mga bagay sa kahon para makita ng lahat. Ganito pa rin ang Aaron. Nakakadismaya talaga. This is too ruthless. Nanlumo at mamulong si Pangolin kay Aaron. Mahirap sabihin si Zia Wei, ngunit kung kailangan niyang suriin, iniisip din niya na ang Aaron ay talagang masyadong walang awa. Hayaan siyang maging isang babae sa ganoong lugar at magdusa ng gayong mga pinsala. Sa katunayan, ito ay halos walang pinagkaiba sa paghihintay sa kamatayan. Hindi nagsalita ang matanda at tahimik na naglakad sa tabi ng Aaron. No, don't go, please. Sa kanyang likuran, ang babae ay umiyak ng malakas, at ang buong tao ay paralisado sa kawalan ng pag-asa. Pagtingin sa likuran ng apat na tao, napaluha siya saglit. Ang sigaw ay napakadesperado at mahabagin na ang nakikinig ay hindi maiwasang malungkot. Hindi napigilan ni Pangolin. Inagaw niya ang kanyang kamao at nanggigigil ang kanyang mga ngipin. Sumugod siya sa Aaron sa harap niya at pinigilan siya. Sa pagtingin sa Aaron, ang Pangolin ay nagalit, kumuyam ang kanyang mga ngipin at sumigaw, matandang Han. Bahagyang huminto si Aaron at tumangala sa excited na Pangolin. Hindi siya nagalit, bagkus ay tiningnan siya ng masama. Matagal na kitang kasama. Para sabihin sa iyo ang totoo, makikita mo na palagi kitang tinuturing na mabuting kapatid at mabuting halimbawa. Sa puso ko, isa kang matalino, mapagmahal at matuwid na Ginoo. So along the way, kahit anong panganib at kahirapan ang naranasan natin, I Pangolin made my mind to live and die with you. I resolutely held any words you said, but today, you let me down. Nakatingin sa Pangolin na may katuwaan, si Zia Wei ay prangka at walang pakundangan kaya nagmadali siyang pumunta sa Pangolin at hinikayat siyang huwag makipag-usap sa Aaron ng ganito. Marahang winagaway ni Pangolin ang kanyang kamay at sinenyasan si Zia Wei na huwag itong pakialaman. Ngayon, determinado siyang magkaroon ng magandang pahinga sa Aaron. Tapos ka na ba? Walang pakialam si Aaron at mamulong, kung tapos ka na, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang Pangolin ay hindi lamang huminahon, ngunit naging mas galit, matandang Han, ikaw ba ay talagang walang awa? Hindi nagsalita si Aaron, sinubukan lamang siyang aliwin sa kanyang mga mata, ngunit sa oras na ito, ang Pangolin ay naging emosyonal na nasa sabik dahil sa galit. Hindi niya pinansin ang mga ito. Sa halip, galit niyang sinabi, well, wala kang pakialam sa akin. Kung gusto mo, mauna ka na. Huwag mo na akong hintayin. Pagkatapos, tumalikod ang Pangolin at naglakad patungo sa likuran. Nagmamadaling hinablot ni Zia Wei ang Pangolin at hinimok, Kuya Pangolin, huwag kang masyadong excited. Ginawa ito ni Brother Aaron, bagamat mahirap talagang tanggapin ng mga tao. Pero naniniwala ako na may dahilan siya para gawin iyon. Hindi ba tayo pinoprotektahan ni Kuya Aaron all the way? Dapat tayong magtiwala sa kanya. Malamig na ngumiti si Pangolin at tumingin kay Zia Wei, gusto mo siya. Siyempre, tama lahat ng sinabi niya. Pagkatapos ay hinailan ng Pangolin ang kamay ni Zia Wei at bumalik. Ayaw sumuko ni Zia Wei at sinubukan pa ring hawakan muli ang Pangolin. Sa oras na ito, ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig, salamat sa matagal mong pagsama sa akin, kahit si Zia Wei ay mas mababa sa kritikal na sandali. You're disappointed in me. I'm still disappointed in you, Zia Wei. Let him go. Pero, balisang tumingin si Zia Wei kay Aaron. Kung pakakawalan niya ang Pangolin, ano ang dapat niyang gawin kung sakaling may mangyari? Ang pinakamahalaga, kung aalis tayo,
kahit payapa tayo, hindi ba magkakaroon ng mga bitek sa relasyon ng dalawa sa hinaharap? Inaasahan niya na si Aaron ay magsasabi ng ilang malalamang na salita para gaman ang kapaligiran sa oras na ito. Ngunit ang mga mata ni Aaron ay medyo nanlamig, nagtaas siya ng mata at tumingin ng diretso, walang inaasahan si Xia Wei. Sa pagtingin sa pangolin, nasasabik din siya at hindi nasisiyahan, halatang imposibleng magbago ang ugali niya. Hindi mo ba ako naririnig? O sundan mo siya, mahinahong sabi ni Aaron. Nang marinig ito, maaari lamang sumuko si Xia Wei sa oras na ito kahit na mayroong 10,000 na ayaw, kung tutuusin, kung gusto niyang mamili sa dalawa. Walang duda na walang ibang tao maliban kay Aaron, isang malamig na tingin ang ibinigay ni Pangolin kay Aaron at tumalikod para maglakad patungo sa babaeng nasa likod, halos sabay na itinaas ni Aaron ang kanyang mga paa at humakbang patungo sa harapan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Napatingin si Xia Wei sa dalawang magkapatid na papunta sa kabilang direksyon. Puno sila ng hikbi, kung gaano ito kasweet noon, at kung gaano kasakit ang maghiwalay sila ngayon. Sa mahabang buntong hininga, sinulyapan ni Xia Wei ang matanda, sumunod sa Aaron at mabilis na naglakad papunta sa harapan. Bago gumawa ng ilang hakbang, bahagyang tumingin si Aaron kay Xia Wei. Bumulong si Xia Wei sa kanyang bibig at ibinaba ang kanyang ulo, Kuya Aaron. Ngumiti si Aaron. Magsasalita pa lang, sumabad si Xia Wei at sinabing, actually, Kuya Aaron, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko ang ideya mo. Maaaring lumabas muli ang selyo ng lupa sa iyong katawan anumang oras. Pananagutan talaga ng lahat na umalis dito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, huwag masyadong magalit kay Kuya Pangolin. Bagamat siya ay talagang impulsive, ang kanyang panimulang punto ay mabuti, at gusto lang niyang iligtas ang mga tao. Dahil doon, tumingin si Xia Wei sa Aaron. Naniniwala ako na gugustuhin ding makatipid. Nagkakamali ka. Umiling si Aaron, ayokong iligtas siya. Nang marinig ito, natigilan si Xia Wei. Kakaiba, hindi ba? Ngumiti si Aaron. Hindi nagsalita si Xia Wei, ngunit ngumiti ang matandang lalaki. Aaron ang hindi dapat magtiwala sa babaeng iyon. Tama ang matanda, tumanggo si Aaron. Ang mga taong may karanasan ay natural na tumitingin sa mga problema mula sa ibang pananaw. Ang lumang henerasyon ay nakatira sa malalim na kabundukan, at ang pagbabantay na ito ay mas malakas kaysa sa iba. Pero babae lang siya. Kahit na may masamang intensyon siya, hindi dapat ito magdulot ng malaking banta. Sabi ni Charlotte, sa ibabaw, ang isang babae ay talagang hindi magiging isang malaking banta, na sinang-ayunan ni Han Sanchen. Pero paano kung isa pa? Nakatingin ka ba ng mabuti sa paligid? Ngumiti si Aaron. Tumanggaw si Xia Wei, na syempre napansin niya. Gayunpaman, dahil binigyan niya ng espesyal na pansin, hindi niya naisip na may anumang problema. Nakita ni Aaron na hindi niya naintindihan, ngumiti ng malumanay, bahagyang huminto at tumingin sa lupa. Ibinaba ni Xia Wei ang kanyang ulo kasama ang kanyang mga mata, ngunit nakita niya na ang lupa ay puno ng buhangin, ngunit walang kakaiba. Sinulyapan ni Aaron si Xia Wei, subukan mo itong buhangin. Bagamat naguguluhan si Xia Wei, tumingkayad pa rin siya at marahang kumuha ng buhangin gamit ang kanyang jade na kamay at dinama iyon sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, may sagot na si Xia Wei, malambot pa. Hindi ba tama? Mahinang sabi ni Aaron. Natigilan si Xia Wei. Ano ang tama? Ngunit sa sumunod na segundo, nang tumingin siya sa matanda, nalaman niyang pati ang matanda ay napangiti ng mahina, parang may bigla siyang naintindihan. Kuya Aaron, ibig mong sabihin, may tao ba sa buhangin? Ang Aaron ay maluwag na nagsabi, may mga tuloy-tuloy na burol sa labas ng gate ng lungsod, ngunit ang lugar sa paligid ng gate ng lungsod ay medyo patag, kaya ito ay bumubuo ng isang nakapaligid na kalakaran. Kung gusto mong tambangan ng mga tao, ito ba ang pinakamagandang lupain? Ang lambak na parang bundok ay talagang pinakamagandang lugar para mag-set up ng mga ambes. Hindi katakataka na hanggat alam ng isang normal na tao ang kabutihan ng kalupaang ito mula pa noong unang panahon. Ang natural na mga pader sa magkabilang panig ay talagang ang pinakamahusay na lugar ng pagtambang. Tumanggaw si Xia Wei, ngunit noong lumilipad kami sa himpapawid, walang tao sa paligid. Ngunit hindi nito kailangan ng Han 3,000 para makapagsalita pa.
Naaninag ito ni Zia Wei. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit gustong subukan ng Aaron ang mga buhangin ito ng mag-isa. So, yung mga ambush na nagtatago sa buhangin. Nang makitang naiintindihan ni Zia Wei, ngumiti si Aaron. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay nagtatago sa mataas na buhangin. Kapag nakapasok na tayo sa malalim na kanal, magagawa nila ito. Bakit gagawing bitag ang isang babae? Hindi maintindihan ni Zia Wei. Ngumiti ang matanda. Paano kung hindi lang tao sa buhangin? Ang mga tigre at leon ay makapangyarihan din. Ngunit kapag nangangaso, madalas silang lumalabas ng napakalapit. Iyon ay upang magkaroon ng ganap na pagkahawak sa kanilang biktima. Nang marinig ito, nanlaki ang mata ni Zia Wei. Ibig sabihin, may tinambangan sa paligid ng babae. Kapag napalapit ka sa babae, magkakaroon ng matinding pagkakataon sa paligid ng babae. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga tao na nakahiga sa pananambang ay umaatake din mula sa labas. Dito, sa loob at labas, ay hindi katumbas ng balot ng dumplings, at mahirap lumipad ng may pakpak. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling bumalik si Zia Wei na may matinding pag-aalala. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!